Ang ADB 160 dito sa Pilipinas at pag-usapan natin ano-ano nga ba mga nabago dito sa motor na to at anong mga features at advantage nito sa previous model. At bago tayo magsimula, baka pwede naman makahingi sa inyo ng isang likes bilang suporta na rin sa ating channel at syempre subscribe ka na rin para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin. Ang panlabas na itsura ng ADB 160 ay mananatiling katulad pa rin ng ADB 150. Pero para sa akin, kahit wag nang baguhin kasi lahat ng hinahanap ko dito kay Honda ADB nandyan na. Like yung bawat tugis ng body niya, yung headlight taillight niya, napaka-aggressive niyang tignan. Para sa akin, mas maporma na to at unique na motor na to. Pagdating naman sa kanyang engine spec, meron na tong ESP Plus. Ito na kasi yung bagong moderno technology ng Honda na mas pinalakas at sinabayan ng pag-smooth ng kanyang makina na may advantage performance at level. At meron na din tong PGM FI o Program Fuel Injection na tumutulong mas matipid nito ang gasolina. Kaya yung mga nakukulangan pa sa hatak ng ADB 150 kasyo sa ganto, kasyo sa ganyan, kaya ngayon paglabas ng Honda ADB 160 wala ka nang masasabi dahil ginawa na ni Honda. Mas pinataas na nito from 2 valves to 4 valves na. At pagdating naman sa displacement niya from 149cc to 157cc na to. At ni-run off na lang to sa 160cc. At sa size ng cylinder at stroke nito, dating 57.3mm by 57.9mm. At ngayon meron na tong 60.0mm by 55.5mm. At sa compression rate na ito, dating 10.6:1 lang at ngayon meron na tong 12:1 na. At nagbibigay daan ang makinang ito upang makagawa ng 15.8 peak horsepower at sa 8,500 RPM at may maximum na torque na 15 Nm sa 6,500 RPM na lahat ito ay malino na mas mataas kaysa dating previous model. At meron na rin tong HSTC o Honda Selectable Torque Control. Sa madaling salita, iniiwasan na ito madulas ka sa kalsada like mabubuhangin na kalsada o mabasang kalsada. Pagdating naman sa tire size nito, front is 110/80 R14 at sa rear, meron naman tong 130/70 R13 at naka-alloy tubeless. At sa front suspension, naka-telescopic fork at sa rear suspension nito na may dual shock suspension. Kahit duman ka sa mga malulubak na kalsada, hindi mo mararamdaman yung tagtag. At sa braking system nito, naka-upgrade na rin to na may ABS sensor at same disc unahan at likod. Pagdating naman sa over dimension niya, ang bigat 133 kg, sa ground clearance meron tong 165mm at sa seating height naman niya, pasok to sa mga height na 5'3 to 5'4 height. Pagdating naman sa spec ng ilaw niya is naka-fully LED light, mapa headlight, taillight at signal lamp. At sa full digital panel niya, lahat ng information niya makikita natin doon, although same pa rin sa previous model. Sa compartment storage niya na may 28 liter, kasyang-kasya, full helmet at nakakilis at sinabayan ng anti-theft alarm at meron na din tong adjustable windshield. At very convenient pa dahil meron na tong charging port. Ang maganda dito, hindi na kayo maboblema, malawbat yung gadgets nyo. Pagdating naman sa price niya, estimate ko abuti ng 160,000 pesos dahil sa ngayon ng Honda ADB 150 meron na tong kakalagang 149 pesos at dito na nagtatapos ang video content natin. So guys, kung meron pa ako hindi pa nasasabi about dito sa features o pagre-review sa motor na to, hindi naman tayo professional, based on my research and observation lang naman. So kung may kulang man ako, pwede kayong mag-comment. Kung may mali man ako nasabi, pwede nyo rin i-comment sa baba. And peace yo!